Boy Adam Piccio, and of course, ang kanyang kasama na si Emil Kibuloy. At ako rin, nagkuha din ako ng interview kay Mayor. Panoorin po natin. Kaya kahit sa mga magulang, yan palaging sinasabi namin. Dapat malaman ng kabataan na hindi sila dapat sumama sa mga drug users. Pag sa isang drug din namin nahuli yan, lahat sila ikakaso namin sa kanila, Section 7. Dahil sila ay bisita ng isang drug den o employee ng isang drug den. Meron kaming na-raid na noon, ng isang bahay. Nagkataon yung na-raid namin ng isang bahay ay nagkaroon ng mga parte yung mga estudyante. Ang mga estudyante na to, mga college na ito, kaya nasa legal age na. Halos tatlo lang gumagamit doon. We have information na may gumagamit ng dangerous drugs doon. Yung tatlo na yun nahuli, pero lahat na nandoon, lahat ng 40 students na nandoon sa bahay na yun, ay dinala namin, pinakulong namin. Pag pinakulong namin kayo, para na kayo sumagot sa korte. Ano na rin ba? Ano ako, kami sa lifestyle ang lugar sa Turing. Ano din lang, ako na mga kailang mga drug users, siguro kung mataos yung mga drug users. Tapos, one time, mga last year na ako ay nag-grade siya. Tapos, nirade siya, pero wala na siya, wala rin yung tabu kay, ano siya siyang mga drug users o siya kung drug pushers, mga bako ganit sila o kapis. Kaya gusto namin sila, basta ka kay, araw ng Davao, nag-join doon ka na seminar sa Residency. Tapos tagal kayo na mga batang sa lugar na nag-gagamit. Tapos, actually, pag ako makita, daim kaayo, tapos hindi na ako sila matugaan, kaya na sila yung mga kapit. Ano yun, sir? Kasama sa sibilan ko? Oo. Good, mas mga kaila lang po. Gusto na ko sila itugaan kay, tagaan yung mga number sa, Pidea. Tapos, hindi na ko sila matugaan kay, ang murag ito, nasa ikuan ba, nasa influensya gano'n sa mga magtulog. 1 year and 1 month na ako dito sa Davao. Wala pa kami huli na dahil sa pera. Pulis yung binabayad sa kwarta lang yung mga pulis. Bakit kamayan yun? May pera siguro, nakapin yun sa court. Oo, ano sa Nakapin sa court. Pero sa amin, wala kami yung request. Kung may pera ka, mag-bail ka. Pero siguraduhin namin sa iyo, pag pusher ka, hindi ka makapag-bail. Dahil non-bailable ang pinakaso namin sa mga pushers. Hindi na makalabas yan. So, hindi natin alam. Yung sabi mo na baka maraming pera, pag yung Pidea nakahuli niyan, walang pera-pera. Pulong-pulong tayo. Mubang, uwa na ni mo dad-a. So, careful yun mo ng inyong mga amigo kung sa panuksok sa inyong mga bag, siguro agad na ninyo. Kay mere possession, imagine na, wak gani kaabot o usa ka gramo, 0.0138 grams. Pila na siya katuig ron, 10 years na siya imprisonment. Unya, under the law ba, kaning drugs, moingon na kaning life sentence or reclusion perpetua nga gingon, that's 20 years to 40 years imprisonment. Karon pagkadako, plead guilty. Pag plead guilty, 1 degree lower. Kasi 1 degree lower, 12 years to 20 years. So, whether you like it or not, nyade, ba sila mahatag of commutation of sentence? Kanang commutation of sentence means, after 10 years nimo, mo-apply ka para ipaubos ang imong penalty. Kaya nag-anto sa mga dito pinakatuig, nabagay na musugot. Basta drugs, gani, i-go you got 20 years. So whether you like it or not, be careful. Katong giingon ni Juan, ni Sanchez, ni Regional Director Sanchez, bisag damay. Kaya naamangguna sa balaod. And the law is very strict on drugs. Bisag damay. Mabalaw yung kag-stricta, mas korte. Na di pagod maminaw ang huwes, o na ilang mga kauban, dahil mayon pagod ka,
pila ka buok ron, prisong mga babae, ha? There are 200, more than 200 inmates nga to. Mga gupakong rabato sila. They were professionals. Mind you, they were professionals. What happened to them? Nadamay. Hingala naa sila sa pagdako. 20 years imprisonment. Namusugal mo gingon ni anak, sukol mo sugal ni nana. Daghan pa mga batanon dito, even your age. Unya butang sa DSWD, unya pagkama sa DSWD, pagkama ninyo sa age of prison, inunayan mo, did you act with discernment? Another trial. Unya, pila ka tuig na ang mulapay sa inyong kinabuhi na nausik. Just for one experience of having drugs. So ayaw yun na kuha na kay dili lang baya ingon ninyo na mga batanon professionals at that, mga daghang professional dito na dipanggako kay damay. Kay during that time na nag-session, nag-party sila, tuwang sila dito. So igo, na sa may depensa nimo, be, sa depensa nimo, kay ang naa sa balaod, basta nakagaya, damay manggit ka. What defense are you going to raise? Maglisod ka, maglingkod ako dito. Nga naglingkod mga dito, nakabalo mga daan na naay na drugs. Niapil po ka. The presumption, ngayon ng prima facie case, presumption of guilt ko so kayo. Kaya nanong naagad niya, nakakita ka na sa iya ha, kaya naghuwat ka sa imong panahon na ito na primusuyo. Is that not it? Ha? Naghuwat na kastuyok ba? Nya, kaya wala pa man mo sa imo, so naglungkot ka, naghinuwat ka dito. So that is what you call presumption of guilt. Damay gyud ka, damay. Asa patong panday kitindog dito, gahuwat man po to siya musuyo po siya iya. Muna ingong gitawag og den. Ha? Nanong nasa dito, kabalugid siya nga, lugar gyud na sa mga suyop-suyop diha. Nanong kabarog-barog na siya diha, kapanday-panday. Dulat na po siya panahon musuyo po siya diha. Mao mo gini pagtuos balaod. Abi, pasyado ko ninyo, kasi bright yung mutubangan anak ko. Be. So, ayaw, gay mo kumpiyansa. Kunya, kay apilo na inyong mama, makuyot na mo sa inyong mama dito. Muna na. Iman ina ninyo, ha? So, ako may uli ang microphone. Ipagpatuloy natin ang ating pakikipanayam sa mga opisyalis dito sa Carmen at ngayon naman ang ating kapanayamin ay ang ating butihing mayor dito sa Carmen, Davao del Norte. At I heard na baka sa dating na panahon hindi lang maging town kung hindi maging city na itong Carmen. Tama ba ko, Mayor? Baka mangyari yan sa panalangin ng Panginoon. Okay. Sa lahat ng mga televiewers namin, itong kasama ko ay ang ating gopong mayor ng Carmen. At siyempre, siya ang nanalo bilang mayor sa pangalawang bise sa Carmen. At siyempre, sabi pa nila, landslide daw. Dahil ang laki-laki ng boto na nakuha ni Mayor. At saka, Mayor, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga naman sa lahat ng mga televiewers at sa mga nakikinig. At siyempre, Mayor, ang aking unang tanong sa'yo. Dahil napaka-controversy itong bayan mo sa Carmen. Kasi, yun nga ang sinabi ko, Mayor, sa kanila kanina, na ang Carmen before and after. Na talagang before talaga grabe ang baha. At ngayon naman nakikita ko ang Carmen ay talagang napakalawak ng kalsada at napakaganda. At least na-improve natin yung bayan natin ng Carmen. Saka yung mga baha dyan na problema natin, at least na minimize natin yung baha dahil sa mga flood control projects natin sa tulong ng ating congressman at saka sa tulong ng ating gobernador at lahat ng mga ahensya ng gobyerno, na minimize natin ang baha sa bayan ng Carmen. Kasi nakikita ko, Mayor, yung may bagong in front ng terminal, may malaking ano po dyan. Anong maplano nyo dyan sa napakalaking bakanting lote? Noon ay lupa ng
Bliss Corporation yan under sa